We'll read the Bible, Colossians chapter 2, verse 20. Atong basahon sa itong mga Biblia sa libro sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20. Dungan ta og basa. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga aniakan ako. Kung kini kinabuhi ko karon, ako gikinabuhi diya sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Amen. Christian meaning Jesus Christ live in us. Ug ang word pasabot sa Kristohanon mao nga si Jesucristo nagpuyo sulod kanato. Most of the people do not understanding Jesus Christ dwell in their life. Kadaghanan sa mga tao wala pa makasabot nga si Jesucristo di ay napuyo sa ilahang kinabuhi. That's why we must study Bible more and more deeply, clearly, and then we can understanding Jesus Christ live in us. Unang mapadayon pa ta
pagtuon sa pulong sa Ginoo o pagpas sa pulong sa Dios sa dugang nga kanalog o pinaagi nini ato gayong masabtan nga si Jesucristo di ay nagpuyo sunod kanato. As a Christians, we can working with the Jesus Christ. Isip mga Kristohanon, makahilo kita paglakaw o pagkinabuhi nakauban si Jesucristo. We can become a very wonderful partner of Jesus Christ. Mahimo ka mga lindon kaayong mga kauban ni Jesucristo. Because God made you and I in His image. Sugod kay gibuhat sa Dios, ikaw ug ako sumala gayud sa iyang imahe. So all people, you and I, we have an image of God Almighty. Unang tanang mga tao, ikaw ug ako, kitang tanan aduna kitay imahe sa Dios nga nagigkamhanan. So when we believe in Jesus Christ, we can do everything. Unang kun mutuo ug mosali kita ang Jesucristo, mabuhat nato ang tanan total. Because Jesus Christ is the Almighty God, providing strength and power, authority to His people. Sugod kay sa Jesucristo siya ang labing gamhanan nga Dios ug makahatag siya sa tanang gahom, sa tanang otoridad sa iyang mga katawhan. For this world, we must crucify like Apostle Paul. Aron matuman kini kinahanglan una natong ilansang ang atong mga tinguhan sama kang Apostoles Pablo. This is the Apostle Paul's his confession. I have been crucified with Jesus Christ. Ug mao kini ang pagsugid sa pagtuo ni Apostoles Pablo nga miingon siya gilansang na ako uban kang Kristo. That's why he could confess, I no longer live, but Christ lives in me. O mo nang miingon siya nga dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga alia sulod kanako. Amen. Amen. When you realize Christ lives in me and in you, you can do very best one in your life. Kung ato gayong masayran nga si Jesucristo dai gapuyong sulod kanako o kanimo, makabuhat gayud kita ug maayos ato ang kinabuhi. Because Jesus Christ is the very holy one of God. Tungod kay si Jesucristo siya ang balaan nga Dios. He wants to make you and I holy people, holy Christians. Ug gusto usab niya ang himuon kitang tanan nga balaang katawhan ug balaang mga Kristohanon. Not only attend the church, but also we must change it, turning point our lifestyle to the Holy Bible, to the message of Jesus Christ. Dili lamang kita taman ra sa pagsimba kundi dili ato ang paningkamutan nga bag-uhon nato ang atong mga kinabuhi, bag-uhon ang atong pagkinabuhi pinaagi sa pagsunod sa balaang Biblia o pinaagi usab sa mensahe sa Dios. That's why Jesus Christ came to the world and crucified on the cross for the salvation of our souls. Si Jesucristo biagi siya dinhi sa kalibutan ug nagpalansang sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Today we are learning the cross, the meaning of the cross of Jesus Christ. Ug karon ato ang kisayran ang kamatuoran kung unsa ang kahulugan sa cross ni Jesucristo. Bible says in John chapter 3, 14 to 21. Ug ang Biblia nag-ingon atong basahon sa atong mga Biblia atong ablihan sa libro sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 abot sa bersikulo 21. Dungan ta og basa. Sama nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukod. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usa. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhi walay katapusan. Kay gihigog ka pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod dinhi gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak galing sa kalibutan aron pagsilot kung dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan katong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot ang kahayag niadto sa kalibutan apan gipalabis sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag. Kay dautan man ng ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutiyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. This message is the God's great plan to save the all sinner, make them
righteousness persons. O kini nga mensahe mao gayon ang dakong plano sa Dios sa pagluwas sa tanang mga makasasala aron paghimo kanila nga mga matarong. God want to give you and I eternal life also, Bible promises. Ang Biblia nagsaa na gusto sa Dios nga mohatag kanimo o kanako o kinabuhi walay katapusan. When we believe in Jesus Christ, accept Jesus Christ as our Savior, we have eternal life. Masadya nga motuon kita kang Hesukristo o mudawat kaniya isip ato ang bugtong personal nga manluluwas, makaangkon kita o kinabuhi walay katapusan. Because Jesus Christ is the true God and the eternal life itself. Tungkol kay si Hesukristo man o ang bugtong matuod nga Dios o kinabuhi walay katapusan. By faith only we can accept the Jesus Christ as our Savior and Redeemer. O pinaagi lamang sa atong pagtuo makadawat kita sa ato ang Ginoong Hesukristo isip ato ang manluluwas o manlulubos. And then you shall be saved, you shall have eternal life. O kita maluwas gayon o makabato o kinabuhi walay katapusan. And then you can follow the step of Jesus Christ every day and night. O makahimo na ta sa pagsunod sa mga buhat o lakang ni Hesukristo kada adlaw o kada gabi. Following the step of Jesus Christ is not difficult. Ang pagsunod sa mga lakang o buhat ni Hesukristo dili kayo gisod. Do you want to follow the step of Jesus Christ? Gusto ba kita nga mosunod sa mga lakang ni Hesukristo? How many of you? Pinaman din lang to ang ganahan nga mosunod ni Hesukristo. Okay. I show the example. You can follow the step of Jesus Christ every day and night through reading Bible, meditate the Bible. Kung makasunod kita sa mga gibuhat ni Hesukristo o lakang ni Hesukristo, pinaagayon sa pagbasa ng Biblia o pagtuon sa Biblia adlaw o gabi. Because the older Bible recording for Jesus Christ. Sa kining tibuok Biblia gisulat kini o kini naghisgot alang kang Hesukristo. You can learn the truth about the Jesus Christ very clearly, and then you can follow the step of Jesus Christ. Makatulad nato ang kamatuoran na itungod ni Hesukristo sa klaro kaayo makahimo na ta pagsunod kang Hesukristo. And then you will become a fully Christian step by step, changing your character, your attitude. Kung sa hinay-hinay mahimo kita mga balaan nga mga Kristohano nga hinay kausab ang atong mga kinaiya o atong mga binuhatan. When you follow the Bible, when you follow the step of Jesus Christ, your old attitude, all the habits will be removed from your heart. Isa nga musunod kita sa Biblia o musunod sa mga lakang ni Hesukristo, ang atong daan nga nabatasan nga daotan nga pagkinabuhi, pinahinay gyud nga matangtang gikan sa atong kasing-kasing. And then you will become a new creation, new people. Kung mahimong ka mga bagong binuhat, mahimong bag-o nga tawo. Every people want to live a new life. Ang tanang mga tao gusto gayud nga magkinabuhi o bag-o kinabuhi. Starting the new life, very simple. You can return to the Holy Bible. Aron makasugod kita og bagong kinabuhi, simple lang ang kaayo kini mo balik kita sa balaang Biblia. That's why I like sharing the old people Bibles. Unang ganahan kay si Pastor Ling nga magsangyaw sa maayong balita o buhatag og Biblia sa mga You katawhan. can listen to the Bible and reading Bible, writing Bible continually. Makahimo ka mo pagdawat og inyong kaugalingong Biblia, pagbasa sa Biblia o pagsulat sa Biblia kadayon. And then someday the Holy Spirit will come upon to your life. O sa pagbuhat nato niini, puhon ang balaang Espiritu mo unsad sa atong kinabuhi. When the Holy Spirit comes upon your life, you will receive the power to overcome the all kind of evil desire, factor of this world. O kung unsad na ang balaang Espiritu kanato, makadawat kita og kusog ug gahom nga ato nang mabuntog ang tanang mga daotang tinuha o ang pagsunod sa pamatasan niining kalibutan. And then you will become a very holy Christian, peaceful Christian. Kung mahimo ka mga balaang Kristohanon ug matinud-anon nga mga Kristohanon. That's why Jesus came to the world and showing us the example, die on the cross himself. Unang si Hesukristo niano siya dinhi sa kalibutan o naghatag siya og panulundon or pananglitan nga nagpakamatay siya sa iyang kaugalingon. We believe in God Almighty. Ituo kita sa Dios nga labing But gamhanan. Jesus Christ is the Bible says the true God itself. Apan ang Biblia usab nga ingon nga si Hesukristo siya ang matuod nga Dios.
through God, Jesus Christ died on the cross. Ug kini matuod nga Dios nga si Jesucristo namatay dito sa cross. And His suffering and shedding His blood for the forgiveness of your sins, my sins. At anto siya pag-ayo kaya ipaagas ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa imong mga sala ug sa akong mga sala. Because you and I, we are all sinners. Tungod kay ikaw ug ako kitang tanan makasasala. And when we believe in Jesus Christ, our sinful nature will remove, will become righteous in His person. Apan kung mutuo kita kang Jesucristo nga aton pagkadautan ug pagkamakasasala matangtang ug mahimo kita mga matarong nga katawhan. So this is the good news. Even though you are staying in provincial jail, Dumaguete, when you believe in Jesus Christ, you will be set free in your life. Kung kini ang kamatuoran nga bisan tuod nga dili ka sa pinangguan sa Dumaguete apan kung mutuo kita og mudawat ni Jesucristo mahimong gawasno ang atong mga kinabuhi. Your body only stay in Dumaguete provincial jail, but your spiritual party will be set free. Ang imong lawas pisikal lamang nga lawas mao ang nabilanggo dinhi apan ang imong espiritu hanon nga bahin mahimong gawasno. Every people you and I, we have a three part, body and spirit and souls. Ay kitang tanan aduna kita itulo ka bahin sa atong lawas ug gitawag og lawas, espiritu ug kalag. So we must understand the body and the spirit and souls. Three part in every people. Muna kinahanglan nato masabtan nga ang mata ko sa kanato aduna kita itulo ka bahin sa atong lawas nga sama sa lawas, espiritu ug kalag. Jesus Christ died on the cross. Sa Jesucristo namatay siya dito sa cross. And the Lord again on the third day. Pagtapos sa tulo ka adlaw siya nabanhaw pag-usap. He saw the temple, every people will die someday, and the Lord again from the dead. O nagpakita siya o pananglitan nga ang tanang mga tao mahimong sama usab dili nga mamatay sila apan tapos ni ana mabanhaw sila pag-usap. According to the Bible, you and I, we will die someday, everybody. Sumala sa giwon sa Biblia nga puhon, ikaw ug ako kitang tanan mamatay. Sumala sa But giwon sa Biblia. our spirit and souls will never die. Apan ang atong kalag ug espiritu dili kini mamatay. There is no another kingdom of heaven, eternal life force. New kingdom of Kung heaven. adunay lain nga gingharian, nga adunay ginghari kinabuhing wala katapusan ug ana kini sa gingharian sa langit. After we believe Jesus Christ, will be changing our character and we can enter the new kingdom of heaven. Human kita motuo ni Ginoong Jesucristo mao sa mga bagong kinabuhi, makabatok kini kinabuhing walay katapusan ug makasulod na ta sa bag-ong gingharian sa langit. There is the eternal house for you and I, Jesus Christ prepared. Adunay walay katapusang pilianan anang kanimong kanako nga giandam ni Jesus. Through understanding Bible, we will enjoy our life and set free. Inaagi sa atong pagsabot sa Biblia, mahimo nga magbalipayon kita sa atong kinabuhi ug mahimong gawaslo. Bible says, 1 Peter chapter 2, 24. Ang Biblia nag-ingon dinhi sa unang Pedro kapitulo 2, bersikulo 24, dungan ta og basa. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala. Aron dili na kita magpakasala, kun dili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na maayo kamo. Amen. Jesus Christ himself crucified on the cross for save all of your lives. Gani nagpalansang sa Jesucristo dito sa cross aron sa pagluwas kanimo ug kanako. When you believe in Jesus Christ, you have been saved. Kung totoo kita kang Jesucristo, kita maluwas. You will be set free in your life. Kita mahimong gawasnon sa atong mga kinabuhi. Also, when you believe in Jesus Christ, we have been healed by Jesus' wounds. Kung mutuusap kita kang Ginoong Jesucristo, kita mag-aayo sa tanan natong mga panagtian. That's why when we believe in Jesus Christ, our life is very enjoying and happiness life. Una kung mutuo kita kang Ginoong Jesucristo, magbalipayon kayo pag-ayo ang atong kinabuhi. The Bible says, the cross is the essence of the gospel. Sa mga Biblia nag-ingon nga ang cross mao ang esensya sa maayong balita. The core testimony of Apostle Paul's gospel, 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Ug ang kinatibuk-an sa testimonyo ni Apostolos Pablo may tungod sa maayong balita, ako mabasa diri sa unang Korinto kapitulo 2,
Versikulo 1 abot sa 5. Dungan ta og basa. Mga igsuon, sa akong pag-alha ang pagwali sa pinagong kamatuoran gikan sa Dios. Wala ako magamit og lalong o maalamang mga pulong. Nakahugan ako nga kalimtan ang kanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa cross. Busa sa pag-alha ko kaninyo, huyang ako ug nagfurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo o pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhunong kaalam, kundi dili pinaagi sa pagpasundayan sa gahom sa Espiritu sa Dios. Aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tawo, kundi dili sa gahom sa Dios. Jesus, Apostle Paul testimony, preaching the message about Jesus Christ and his crucifixion only. Ug si Apostoles Pablo nagwali siya, nagtestimonyo siya nga iyang giwali mahitungod lamang ni Jesucristo ug mahitungod sa iyang pagkabanhaw. Because he have heard the voice of Jesus Christ from heaven very clearly. Nakahimo siya niini tungod kay nakadungog siya sa tingog nga gikan sa langit sa klaro gayon kaayo. That's why he could do preaching the gospel about the Jesus Christ very boldly. Unang maisugon kaayo siya nga nagsangyaw mahitungod ni Jesucristo. Also, Apostle Paul having experienced about the kingdom of heaven 3 times. Ug nakasinati usab si Apostoles Pablo nga nakabisita siya sa dingharian sa langit makatulong ang higayon. That's why Apostle Paul's testimony about the kingdom of heaven very clearly. Unang nakatestimonyo si Apostoles Pablo mahitungod sa mga butang sa dingharian sa langit sa dayag ug klaro kaayo. Because he having experienced within the kingdom of heaven 3 times. Tungod kay nakasinati man siya nga nakabisita siya sa dingharian sa langit sa ikatulong ang higayon. So I can testify about the kingdom of heaven very clearly to all of you. Unang makapamatuod usab si Pastor Le mahitungod sa dingharian sa langit kanatong tanan. So I can testify about, explain about Seoul, Korea very well. Sa mga makapasabot siya nato mahitungod sa mga butang dito sa Seoul, Korea ngayon ipuy-an. Because I live in Seoul, Korea very long time and stay there. Tungod kay dito sa Korea, nagpuyo mo siya taas kaayo nga panahon ug nagpuyo siya dito. Because I have experienced many area in Seoul, Korea and around this. Makatudlo siya tungod kay aduna na daghan na siyang mga nailhan ug nakita nga mga dapit or sa palibot sa Korea. But Eric, my friend, cannot explain Seoul, Korea very well. Apan ako dili ko katudlo ninyo kung unsa gyud ang Korea tungod kay wala pa ko kaadto dito. Because Eric did not visit the Korea and stay there and no experience about Korea very well. Dili ko ka tug-an ninyo kung unsa pangitabo dito kay wala pa na ko makita unsa gyud ang Korea o wala pa puyo sa Korea. Likewise, when he preaching the gospel, deliver the good news and explain about the kingdom of heaven, we must experience about the kingdom of heaven in our Christian life. Sama usab ni aron ato matudlo pag-ayo ang pulong sa Dios, mapasabot pag-ayo ang pulong sa Dios, una na tong buhaton is masinatian una nato ang dingharian sa langit sa atong kinabuhi. And then we can boldly have preaching about the message of the kingdom of heaven. Kung makahimo kita sa pagsangyaw sa maayong balita ubad ang pagkamaisugod. The kingdom of heaven is a very beautiful, wonderful, and very good place. Ang dingharian sa langit nindot gayud kaayo ug maayo kaayo nga lugar. Every people want to enter the kingdom of heaven. Kadang tawo gustong mosulod sa dingharian sa langit. But Jesus Christ is teaching, not everyone can enter the kingdom of heaven. Apan sa Jesus nagtudlo nga dili ang tanan makasulod sa dingharian sa langit. Why people cannot enter the kingdom of heaven? Ngano man nga dili tanan makasulod sa dingharian sa langit. Because they do not do what God wants, what Jesus wants. Kung kaya ang uban, wala sila magtuman sa gisugo ni Jesus o wala nila buhata ang gusto ni Jesus. That's why, if you want to enter the kingdom of heaven, you must do what God wants. Una, kung gusto ta nga makasulod sa dingharian sa langit, ato na yung buhaton ang isugo ni Jesus o ang gusto ni Jesus. We must be doing good and resist the evil actions. Buhaton na to ang maayo, ang ato ang isalikway ang kautan ng mga binuhatan. And then we can
enter the kingdom of heaven very well. Tapos ni ana makasulod na gayud ta pag-ayo sa harian sa langit. Believer and unbeliever is different. Ang mga magtotoo o dili magtotoo lahi ra kaayo. Today, Bible says in John chapter 3, Karon ang Biblia nag-ingon dinhi sa Juan kapitulo 3, verse 18. bersikulo 18. John chapter 3, verse 18. Juan 3:18, doon ta og basa. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan katong dili motuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Which means whoever believes in Jesus Christ is not condemned, meaning they can enter the kingdom of the heavens. Buti pasabot ni ingon dinhi na ang tanan nga motuo kang Hesukristo dili na sila makasulod gayon sa harian sa langit. The other hand, whoever does not believe in Jesus Christ, they will be condemned, which means they will go to the eternal hell. Kapan sa laing bahin, ingon ginapan katong dili motuo sa anak sila silutan. Buti pasabot ni sila itampo gayon sa walay katapusang kalayo sa impyerno. As a people of God, we must understand there is the kingdom of heaven, the other way, there is the eternal hell. Isip mga katawhan sa Dios kinahanglan nato masabtan nga adunay ginharian sa langit ug sa pikas bahin aduna usay walay katapusang kalayo sa impyerno. Bible teaching about this one very so many times, but many people, many teachers of the Lord, many leaders of the church cannot teaching about this one. Ug sagami gayon nga ang Biblia nagtudlo adunay mahitungod niini apan adunay pa mga magtutudlo sa pulong sa Dios na dili nila itudlo ang mahitungod niini. That's why most of the people cannot change their long habit, long action, cannot change. Kung kadaghanan sa mga tao, wala gyapon sila mausog sa ilahang pagkinabuhi o nagpadayon sila kinabuhi sa dautan na kinabuhi. So, our attitude towards the cross of Jesus Christ always. Unang, ang atong mga kinaiya kanunay gayon na nakatutok sa cross ni Hesukristo. So, do not resist the cross individually. O unang, dili gayon nato isalikway ang cross sa mga tagusa. Jesus teaching us, take my cross in your life. Si Hesukristo nagtudlo kanato nga kinahanglan natong pas-anon ang cross sa atong kinabuhi. Matthew chapter 16:24. Atong basahon sa atong mga Biblia sa libro sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 24. Duha ka og basa. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tawo buod mahimong akong tinunan, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-anon niya ang iyang cross ug musulod siya kanako. People wanted to be a disciple of Jesus Christ, and they must deny themselves and follow Jesus Christ. Ang mga tao nga buot musulod ni Hesukristo, gikinahanglan gayon nga magkailimod ang ilang kaugalingon ug pas-anon ang cross ni Jesus ug musulod kang Hesukristo. Why people want to be a disciple of Jesus Christ? Ngano man nga ang mga katawhan ganaang mahimong disipulo ni Hesukristo? Because the disciple of Jesus Christ will receive the wonderful reward, crown of life from the Heavenly Father and Jesus Christ. Tungod kay ang mga disipulo ni Hesukristo makadawat gayon sila og mga maanindot kaayo nga mga gasa sa Dios ug makadawat sila sa korona sa purong-puro nga gikan ni Hesukristo. That's why some of the people want to be disciple of Jesus Christ, and they sacrifice their whole life. Walang ang uban yung gusto nga mahimong disipulo ni Hesukristo ug isakripisyo ang tibuok nilang kinabuhi. As the Jesus Christ sacrifice on the cross for the salvation of our souls, and the missionary disciple of Jesus Christ, they will be sacrificed for save the another world. Sabang nga sa Hesukristo nagsakripisyo ug namatay dito sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalag, kung usab ang mga misyonaryo nga nagsakripisyo sila sa ilang kinabuhi para makaluwas usab sa ubay. Because this is the God want salvation all people of the world. Kay mao kini ang gusto sa Dios nga buot sa Dios nga maluwas ang tanang katawhan nga nagpuyo sa tibuok kalibutan. When I be saved, and your family, your friend, your neighbor, must shall be saved. Nakitang tanan maluwas ang atong mga anak, ang atong mga asawa, ang atong mga pamilya maluwas. For most of them, they do not know Jesus Christ. They do not accept the Jesus Christ as the Savior. Mas kadaghanan usab kanila wala pa sila kaila kung kinsa sa Hesukristo, wala pa nila dawata sa Jesus nga ilahang personal nga manluluwas. And then we must evangelism.
help them introduce about Jesus Christ, and then they hear the message of Jesus Christ, they can change it, they shall be saved also. Kung kinahanglan nato silang tabangan at ipainaila sa Yesu Kristo kanila, padawaton sila may tungod ni Yesu Kristo, o kung tungod ni anak, sila usab kaluwas. So, to become a disciple of Jesus Christ, we must carry our cross and until dies. Aron mahimo kita mga disipulo ni Yesu Kristo, kinahanglan nato pasaanon ang atong mga cross hangtod kita mamatay. When we carry our cross, we'll be, after die, we'll be resurrected with the life very surely. Kaysa diha ang atong pasaanon ang atong cross hangtod sa atong kamatayon, kita mabanhaw kayon ngadha sa kinabuhi. The Bible says there is the two kind of resurrection at the last days. Sa Biblia nagisgot nga dunay duha ka klase nga pagkabanhaw sa katapusang mga adlaw. Bible says John chapter 5:29. Ang Biblia nag-ingon ato kanang mabasa sa libro sa Juan 5 versikulo 29. Duha ta og basa. Ug maggula sila sa ilang lubong kadtong maayong binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug kadtong daotang binuhatan, mabanhaw apan silutan. Amen. Amen. Bible says very clearly two kind of resurrection after we die. Ang Biblia klaro gayud kay nga nag-ingon nga dunay duha ka klase nga pagkabanhaw human sa atong kamatayon. Everybody who ever done what is good will like to live us. O kadtong mga tawo nga nagbuhat ug maayo sila mabanhaw nganha sa kinabuhi. Like Jesus Christ, we can light up with the very lives. Sama ni Yesu Kristo nga kita mabuhi gayon ug makita nga buhi gayon kita pag-ayo. Jesus Christ himself said, I am the way and the truth and the life. Sama nga si Jesus maingon nga ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Jesus want to make you and I like this real Christians. Kung gusto ni Yesu Kristo nga himuon kita nga sama ni ining mga matuod nga Kristohanon. So we must do it very good all the time. Resist the all kind of evil desires. Unang sa tanang higayon, kinahanglan kita magbuhat ug maayo ug ato ang tangtangon ug wag tangon ang daotang mga tinguha. Jesus Christ himself carried the cross and died. Kay si Yesu Kristo nagpas-an sa iyang cross ug namatay. As a Christians, we must carry our cross and die. Kung ang isip mga Kristohanon, kinahanglan usab natong pas-ano ang atong cross hangtod sa atong kamatayon. Also, Jesus Christ endured the cross to the end, bring salvation and the hope of resurrection of humanity through his death. Kung sama nga minahutay sa Yesu Kristo dito sa cross hangtod sa katapusan, nga nagdala og kaluwasan ug paglaom sa pagkabanhaw sa mga katawhan, pinaagi sa iyang kamatayon. In our Christian life, also, I'll explain very simply what is the take of cross in our life. Kung sa ato ang Kristohanon na kinabuhi, iyang ipasabot nato sa simple ra kaayo kung unsa man ang pagpas-an sa cross. We can take a cross with our mind, our mouth. Mapas-an nato ang cross, pinaagi sa atong unahuna o sa atong mga natin. If you mistake to somebody and family and friend, you can say, I am very sorry, sir. Kung nakasala kita sa atong isip katao o bisan sa atong mga pamilya, makahimo kita pag-ingon nga pasaylua ako. Please forgive me. Mahimo pasaylua ako. This is the very important, very strong cross. O kini importante gid kaayo o bigon kaayo nga cross. And then they shall be forgive you. O sila o pasaylo ka nato. And then you and there, two of them will set free. Sila o kita mahimo na tang gawaslon. If somebody mistakes and fighting, not forgive to each other, two of them very angry, continuous. Kay kung kita o sila dili magkasinabtanan o simple ta sa mata mo sa wala ta makapasaylo, mahimo gyud nga gubot kaayo nga ato ang hunahuna o dili bugat kayo nga atong paminaw. They have no comfortables, O dili komportable, no peacefuls, walay kalinaw. because of they have no cross, no savior. I am very sorry, forgive me, like this. So kung wala man nila pas-ana ang cross, wala sila mangayong pasaylo. Hallelujah. Amen. So every people
many people, family, and someone, I love you, I like you very much. So sa mga dakong mga tao nga mayon nga gigugma ko ikaw ganahan kay ko nimo. They say too much, I love you, I like you. Daghang higayon nga mayon sila nga ganahan ko nimo o gusto kitaw. But most of the people do not say, I am very sorry, forgive me, likewise. Kapag nagagano sa mga tao wala mayon nga pasayloa ako. Because this is seems like a very difficulties. Daw kung isulti na ni murag lisod kaayo ni tukod. But is this not difficult? I am sorry, forgive me, and then you will be set free. Kung dili kay lisod nga mga ayo tao pasaylo kay man niini mahimo kitang gawas yon. Jesus says, it is the cross of your life. Sa Kristo mingon nga mao kini ang cross sa atong kinabuhi. You say each other, I am very sorry. Ingay mo ang tapay. I am very sorry. Forgive me. Forgive me. You say to your family, your wife and friend, I am very sorry. Before I have done wrongs, forgive me. Kunti na to isulti sa atong mga asawa, sa atong mga anak, atong pamilya, nga pasaylo ako, kay nakasala ako kaniadto. This meaning is the very powerful take a cross in our Christian life. Ang kahulugan niini mao kini ang gamhanan kaayo nga cross nga ako ang pasaadon sa atong kinabuhi. Second one, thank you. I thank you for you. Ikaduha ang pagpasalamat. Pasalamatan ko ikaw. We must give thanks in all matters. Kinahanglan kitang magpapasalamaton sa tanang higayon. We must give thanks to God Almighty and Jesus Christ. Kinahanglan na magpasalamat kita sa Dios ug gigingan si Ginoong Hesukristo. We must thank you to our family, friends, and classmates, and all cell members. Ato pasalamatan ato mga pamilya, ato mga silingan, ang ato mga classmates sa una, ug bisan ang ato mga kauban sa silda karon. And that we will have a good fellowship to each other. O makabaton kayo kita og maayo kayong pagpakiguban sa matag usa. This is the very good character and take a cross of Jesus Christ in your life. Mao kini ang maayo kayo nga kinaiya o pagpasan sa cross ni Hesukristo sa atong kinabuhi. If you live your life with this attitude, you will be very happiness life. Kung kinabuhi kita o magbaton og sama niini nga mao kinaiya, makabaton gid kita balipayon yung kinabuhi. You will surely experience the very enjoying your life and a happy life. Makasidati kayo kita og malipayon kaayo nga kinabuhi. Amen. Amen. Remember the message and the practice to your family, friends, and neighbors. O hinungduman nato ang mensahe karon kung mahimo ato ang kinigbuhaton sa atong mga pamilya, sa atong mga kahigalaan o bisan sa atong mga isikatawo. And then your life will very enjoying. O ang atong kinabuhi magmalipayon gayon pagkayo. Your family and friends will very happiness. Ang atong pamilya, ang atong mga higala makabaton usab sila kalipay. Kingdom of heaven will come upon to you and your family and your O friends. kagingharian sa langit moabot kanimo sa atong pamilya o bisan sa atong mga higala. Let us pray. Father God, thank you, Lord. We have learned the truth about the cross and the resurrection of Jesus Christ. Oh, the cross of Jesus Christ is not difficult. We can take a cross of Jesus Christ by faith, by good attitude, good actions. Help all of us take a cross very easily and live a holy life. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Amen. May the Lord